ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Aber! 405. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Ngayon po ay araw ng Huwebes. It's a Thursday today, July 10, 2025. Narito ng headlines. Pinoy Gising! Not one, but two. Dalawang low pressure area nagbabadyang pumasok sa PAR. Pinoy Gising! Ilang tripulanteng Pilipino patay matapos atakihin ng mga rebeldeng Houthi ayon sa DFA. Pinoy Gising! Malawakang investigasyon sa kaso ng missing sabongeros isinusulong ng Malacanang. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat, US President Donald Trump planong patawan ng 50% taripa ang tanso sa Amerika. Pinoy Gising! Mamaya sa sports, Filipina billiard star Cheska Centeno tagumpay sa 2025 Unida WPA Women's 8-Ball World Championship. Pinoy Gising! Estudyanteng tinanggihang bigyan ng discount ni Mamang Chuper. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Totoo nga ba na ang average lifespan ng ating mga taste buds ay 10 araw lamang? Mamaya, let's prove it. Pinoy Gising! Ito sa mga tambay, bilang ninyo, bilang na mga tambay. Bumaba daw po yan nung Mayo. Alamin natin mamaya kung totoo peke sa DWIZ fact or fake. Pinoy Gising! At sa mga naglalaki ang ulo Nina! ng mga late. Ayan! ng mga tambay. Kasi yung lumiit pa ang bilang ng tambay. Ayan. Kilalanin niyo ako. Yan! Hindi na kayo tatambay pa! Correct! Ayan. Nang mga balitang showbiz, si Julia Montes nagbabala sa mga babaeng aaligid kay Coco Martin. Pinoy Gising! Sa isa pang malaking ulo. Sinong tambay? Ito, ano hawak ko? Ay! Nang mga balitang showbiz, si Atasha Mulak inaming hindi pa siya makakabalik sa Itbulaga. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bango na, tayo na. Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Gonna clean up your looks with all the lies in the books. Romance. Make a citizen out of you. Rocking. Because they sleep with a gun. Yes! On your son. Napakamahal ng ticket. Ganyan mga tugtugan ni 1G. Ayan, diba? Bukas ano naman, welcome to the Black Parade. Grabe ang mahal ng ticket. Oh my goodness. Pero parang, di ba, they started out mid-2000 sa panahon ng mga millennials talaga. Ayun, tingnan mo, si Taso pare. Ayun. Rock and roll, nakaga, Naalay ko tong kantang to kay Angelo Bainio. Manonood daw si Gar. Oo. Talaga ba? Oo, favorite daw ni Gar ito, My Chemical Romance. Nako, adik-adik. Adi ka. Dapat pala sa network news, mamaya pag nagsalita si Gar, ito tugtog nyo. Ayan. Kahapon parang hindi na ganun, maulan pa rin. Maambon. Correct. Hindi na kagaya ng isang araw na binaha ang ilang bahagi ng Metro Manila. Oo, grabe yung tagi. Las Piñas yata? Oo. Kamali, Kila no? Ian, di ba? Kila Ian at Articona, sa kanila. Las Piñas, Paranaque, grabe. Ano kayo nangyari
kila mayor doon. Oo nga. Naku, mga mayor ng Metro Manila, naku, huwag kayong tutulog-tulog, no? Kayahin nyo si Isko. Ay, oo, hindi natutulog. Oo. Kahit na sabihin natin na puro may mga camera kasama yun, at least may ginagawa. Oh, kahit kasi yung iba parang binaba siya dahil ito naman si Isko, panay lang naman to. Gusto niya to, nila live stream lahat ng ginagawa niya para pakitang gilas eh. Papogi daw. Oo, papogi. Kasi Hoda. Ang problema, kahit sabihin ninyo yun, nagtatrabaho yung mama. Correct. Oo. Di ba, ang pinakagusto ko sa ginawa niya from last week ata, yun yung, hindi niya naman pinagalitan, pero yung mga nagmumotor. Oo. Nung nag-ikot-ikot siya, pinaatras niya kasi sinagasaan yung pedestrian lane. Ayan. Sabi niya, isipin ninyo yung mga kamag-anak ninyo, Oo. yung asawa ninyo, yung anak ninyo na tumatawid dyan. Yes. Paano kung nabundol yun? Tapos hindi Correct. ninyo alam. Tama nga naman. Ako hindi ko type si Isko, Oo. ha? Oo, pero talagang siya eh. Doon makikita mo eh, working mayor eh. Oo. Nasa kalsada talaga eh. Yung iba na andoon, kukuya-kuyakoy sa loob Ayan. ng opisina. Nasa pansitan. Oo, nako. Kumakain ng pansit. Tanggap na ng tanggap ng mga Ayan. mula sa mga businessman. Hindi ko Aha. na lahat, ha? Puro donasyon. Oo. May kinakasa si Daniel. Ano yan? Oo. Kasal lang ha. Yan ha. Ano? Ang tagal naman. Ang tagal Nako. daw. Oh, Yan, pinutok na. Ayan. Ipinutok na. pinutok na ni Papa Daniel. Yung barel ha, yung barel. Barel. Baka mamaya no. Oo. Hindi ko alam, baka ako lang to before I start sa balitaan. Hindi mo naman kinakailangang magustuhan yung politiko, lalo na sa Yes. lugar ninyo. Ang Correct. importante nagkatrabaho siya. Correct. Di ba? Oo, yun. Kasi guys, sabi mo, di ba you don't like Isko? Ako naman, medyo 50-50. Some things I like about what he's doing. Some things medyo, I have parang opportunity para ma-improve niya. Correct, oo. Pero you don't have to like someone para masabi na isa siyang maayos at maayos at tapat na public servant. Correct, oo. Ako hindi ko siya gusto kasi nga, di ba, yung political namin, stand ay Yes. magkaiba. Oo, magkaiba. Kaya hindi ko siya gusto. Pero sa kanyang ginagawa ngayon, gusto ko. Oo, doon na kami sa political stand, hindi nagkakagusto. Pero sa ginagawa niya ngayon, gusto ko. Ika nga, the day-to-day work. Correct, Diba? oo. Trabaho lang, walang personalan. Diba, isipin ninyo, yung mga nagtitinda sa Quiapo, doon nakakalood kasi yung mga vendor, yan lang naman ang inaasahan nila. Pero kahit pa paano, hindi ko lang sure kung naigilid sila. Kasi, di ba dati pa naman, nung unang salang niya, noong 2019 bilang mayor, sabi niya, wag na kayong dyan sa kalsada, pwede kayo sa gilid, pagbibigyan ko kayo kasi naiintindihan niya daw. Yes. It's just that, wag niyo nang harangan yung kalsada kasi traffic na nga tapos Correct. dadagdag pa. Ayun. Oo, naku, panawagan kay Mayor Emmy Calixto ng Ayan! Pasay. Naku, dyan sa Rotonda, Si pa Mayor- sa top. Ayan na naman, Mayor Emmy, Ah. ang daming mga snatcher, ang daming mga mandurokot dyan. Ay, oo. Galaw-galaw, Mayor! Pwede rin natin na i-shout out si PNP General Nicolas Torre III Oo. para magpa-deploy pa na mas maraming pulis doon. Nako, grabe dyan. Ang daming mga snatcher dyan. Parang nga mas mababa na nga ang crime rate kasi 'di ba dati parang mas natatakot ang mga tao sa rekto sa Maynila kaysa Yes, sa 'di ba? Oo, kinatatakutan yan. Ngayon halos wala ngayon malinis na naman ang Maynila, Yan. nalilinis na naman. Mayor Emmy, pwede kayo kumuha ng tips kay Mayor Isko. Correct. Usap kayo. Correct. Gawa kayong conversation. Ayan. O siya, alas 4:13 na po ng morning. Uy, Thursday na kagad. Ang bilis. Oo, ang tagal nga eh. Sa bagay, oo. Tagal na nagreklamo to. Tapos sa isang araw, sinabi ko pa Monday, Wednesday na. Patay, yari kayo. Sumasa inyo na naman. Sumaatin na naman. At Sumaatin lahat. ang Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Uy, mamaya may mai-interview pala kami ni Larmaine. Isang psychologist at ang pag-usapan namin ay sugal. Yan. Problem gambling. Yan, maganda yan. Ako, maganda pag-usapan yan. Sa second hour, alamin natin kung ano mga pwedeng mapag-usapan dyan. Kami po ninyo kasama, Daryl Justin. Anton. Gising! Ayan na, sinasabi ko basta mag-intro, Anton na lang. 4:14 na po ng morning, dako na tayo sa nanggigising na detalye ng mga balita. Gising! Hindi isa, not one, but two. Dalawa pong panibagong low pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pinakahuling weather bulletin ng Pag-asa o pinaka-latest na weather bulletin ng Pag-asa, ang sama ng panahon ay nasa 1,655 kilometers hilagang silangan po ng Basco, Batanes. Samantala, yung isa pang low pressure area ay namataan sa layong 470 kilometers. Medyo malayo. Northeast
ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, maliit lamang ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ang dalawang LPA at maaaring malusaw din sa mga susunod na araw. Samantala, mananatili pa rin ang pag-ulan dahil dala po ng hanging habagat sa Metro Manila at Southern Luzon. Gising! Double check ko kasi naglabas na ng bagong data po ang Pag-asa ngayong 4 o'clock in the morning. Itong isang LPA, yun na sa may boundary ito, kung di ako nagkakamali, tignan ko yung isang LPA ay nasa loob po, take note, nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. May mababang tsansa na mabuo bilang isang bagyo, 535 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Habang yung isang LPA naman na nasa may, actually isang LPA na nasa may bandang eastern section pa ng bansa ay nalusaw na. Ito yung shallow LPA kahapon. Tapos yung dating bagyong si Bising na nasa may vicinity ng bansang China ay naging low pressure area na lamang po. Yan po yung pinaka-latest ngayong 4 o'clock in the morning mula po sa monitoring ng State Weather Bureau Agency na Pag-asa. Pero asahan pa rin po ninyo, bagamat may LPA, may paghila pa rin po na magaganap sa hanging habagat. Kaya asahan pa rin po ang mga kulo-kulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Gising! Posible naman pong dalawang Filipino seafarers ang kabilang sa mga namatay sa pag-atake ng Houthi rebels sa isang cargo vessel sa Red Sea. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Undersecretary Eduardo De Vega, malaki ang posibilidad nito dahil isa lamang ang hindi Pinoy sa 22 tripulanteng lulan ng barko. Samantala, kinumpirma naman ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, 5 Pilipino naman ang matagumpay na na-rescue mula sa mga lumubog na barkong Eternity Sea habang ang iba'y pinaghahanap pa. Kaugnay nito, hinimok naman ng DMW mga Pilipinong seafarer, yung mga manlalayag nating kababayan na gamitin ang kanilang karapatang tumangki sa paglalayag sa mga delikadong ruta tulad ng Red Sea. Gising! 17 minuto na po, 17 minutes makalipas ang alas 4 ng Thursday morning. Nakikita ng Malacanang ang pangangailangang magkaroon ng mas malalim at mas malawak pang investigasyon kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ito'y matapos lumabas sa intelligence report na posibleng may kaugnayan ang ilang personalidad na sangkot sa war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang isiniwalat ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na base sa natanggap nilang impormasyon, may posibilidad na konektado ang ilang individual na dating sangkot sa kampanya kontra droga sa misteryosong pagkawala naman ng mga sabungero. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro na suportado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalawig ng investigasyon upang matukoy ang buong lawak ng insidente. Nilinaw naman po ni Yusek Castro na wala silang deklarasyong may guilty na sa pangyayari, subalit buuan niya ang paninindigan ni PBBM na mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Gising! Nanawagan naman po si Justice Secretary Boyeng Remulla na lumutang na ang sinumang may kinalaman sa kaso ng mga nawawalang sabungero at makipagtulungan sa kanila. Sa bagay, yung iba kasi sinasabi one state witness or one witness is not enough. Paliwanag ng kalihim, mas mainam po na lumantad ang sangkot sa krimen ng mas maaga kaysa dumating ang panahon na kailangan ng imbestigahan ito. Sinabi naman po ni Secretary Remulla na marami nang nasangkot sa isabong. Nako, tapan tayo sa isabong hanggang ngayon. Dahil malaking pera ang nakapaloob at kalaunan ay hindi nila namamalayan na malaki na ang presyo ng kanilang tinanggap o tinatanggap na pera dahil may mga ipinapapatay na pala. Samantala, tinawag ng kalihim na corporate killing ang nasabing krimen. Gising! Sakto, ang isabong at the end of the day is still gambling. Dahil tumataya, pumupusta pa rin ang ating mga kababayan. Tingnan natin kung alamin natin mamaya sa ating resource person kung gaano na nga ba kalala ang estado sa kanila, kung may data man o sa pananaw man nila, gaano na kalala ang estado ng sugal. Lalo na particularly online gambling. Ang daming mga kababayan natin talagang lulong na sa online gambling. Kaya yung mga kapitapitagan natin, mga mambabatas, mga politiko, talagang sinasabi nila, this has to have sa kanila nga, this has to have a stop. Dahil ang gusto nila mangyari ay total ban. Yung iba naman sinasabi na nakakatulong pa rin sa ekonomiya dahil sa pag-ikot ng pera natin dyan. Pero tingnan natin, mamaya alamin natin kung ano nga ba ang kahihinatnan at ano ang dapat na maging magandang solusyon para, kasi parang kakaiba yung naging spike eh. Parang hindi lang basta spike eh, parang biglang umusbong na napakalaki.
Palibasa kasi, sinasabi nila, mas madaling kumita ng pera, isusugal ka lang naman, tataya ka lang. It's a game of chances. Pero chances are, chance lang yun. Diba? It's a game of chances, pero chances are, chance lang yun. Kasi, tataya mo lang yung sarili mo doon. Sabihin natin, tumaya ka ng 10,000 piso. Sa hope na ikaw ay, sa hangarin na ikaw ay kumita ng mas malaki. Yung iba, ang nakakalungkot, ginagawa pong hanap buhay ang sugal. Ay, hindi po hanap buhay ang sugal, ha? Yung dapat na naging katuwaan lang ho ninyo ay naging bisyo, hindi po maganda iyan. Kaya alamin natin mamaya sa eksperto natin kung ano nga ba ang pwede natin gawin bilang mga ordinaryong Pilipino para masolusyonan ang problema sa online gambling. Pinoy Gising! 20 minutos o 20 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, patuloy ang pagsirit. Mula sugal, punta naman tayo sa mga presyo. Patuloy ang pagsirit ng presyo ng mga tinda sa sari-sari stores sa kabila ng pagbaba ng inflation sa bansa. Ito ay batay sa Filipino tech startup na Packworks. What? Kung saan yun yung pangalan pare, Packworks. Ayan, tumataas ang presyo. Nako, yung soft drinks, mga chichirya, malamang dahil sa nasa sari-sari store, ito tumataas to panigurado. Saan po nakikita rito na mayroong pagtaas ng hindi bababa sa 11% ang ilang produkto sa iba't ibang rehiyon sa bansa tulad sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa at Bicol. Kabilang narito ang ilang brand ng baby oil na may 17% na pagtaas kung saan mula 42 pesos, 49 pesos na po. Baby oil pa lang yan, 49 pesos. Saan ba ginagamit ang baby oil ngayon? Sa mga, di ba, pagka yung mga bata naliligo, nilalagyan, hindi ka nagsiswimming, baby oil pa rin ginagamit doon. Baby powder, mula may 25% na pagsirit ito, pare ko, mula 40 pesos, itong mga powder na ginagamit kay Harry Potter, yan, na baby powder, mahilig sa baby powder yan Mula 40 pesos, ito ay nasa 50 pesos na. Baby powder pa lang yan. Feeling ko yung ganyang palit pa nga yun. Yung mga pwedeng ilagay sa loob ng bag. Nako! At mga crackers. Crackers, ito ata yung chichirya, yung mga maliliit na chichirya. Para mas sweet corn, ganon. Yan. Mga favorite nila Bambam yan tsaka ni Jen. Yan yung mga ninangat-ngat nila kapag karambola. Mula 18 pesos po yung mga crackers ngayon ay 23. Uy! 23 pesos na! Pinoy Gising! Ala ko parang magpaplagan yung Channel 23. Pagkamahal-mahal. May ibang chichirya kaya na malalaki. Minsan, nung huli ako bumili sa tindahan, some weeks ago, chichirya. Oy, Jessie, isang weeks ago yun, May diet plan, Nasa ang isang chichirya sa yung mga kilalang brand, dati nabibili yan nung time na college ako, high school ako, 25-30 pesos pare. Ngayon nasa 38, 40, 42 pesos. Minsan mas mura pa sa grocery. Ang laki-laki, sobrang taas pa ng tubo, parang doble pa yung tubo ng mga tindahan. Oh my God! At the end of the day, maintindihan mo, negosyo para sa kanila yan. Pero sa grocery na lang siguro kasi mas mura doon. 23 minutos sa po, 23 minutes makalipas ang alas 4 ng morning, aabot sa 50 bilyong piso ang halagang kinita ng gobyerno mula sa mahigit na 70 legal na online gambling platform sa bansa noong 2024. Ito ay ayon mismo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, kasabay ng pagtitiyak na ang 50% ng mga bayarin ay kaagad na nairemit sa National Treasury. Ayon kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco. Pare, kaano-ano si Chairman, Hindi mo kami sinasabihan, Ano, Tito? Social mo pala, pare, Ayan kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, ang natitira sa mga bayarin ay ginamit para masubsidize ang iba pang ahensya tulad ng PhilHealth, Philippine Sports Commission o PSC at Dangerous Drugs Board o DTB. Ito ay sa kabilaan niya ng daang-daang illegal na online gambling platform sa bansa na hanggang ngayon ay nag-ooperate at pinupuntirya mga Pilipino na sumisira sa industriya ng online gambling. Pinoy Gising! Wawa naman. Yung iba kasi ang nangyayari. Tama yung sinabi ni Bossing nung nagkikwentuhan kami kahapon sa pasimula ng ronde. Ang nangyayari, itong mga legal, maayos daw na ninegosyo. Maayos na pinapayagan kasi legalize nga daw sila. Tapos, may mga resolusyon na ibaban lahat. Mapaligal o illegal. Pero technically, illegal dapat nahuhuli na kagad kasi illegal nga. So, ang nangyayari, dahil malaki yung kinikita ng mga tao dito sa legal at naipaban ito o naipasara dahil hindi nga daw po pwede, dapat total ban, nagresulta na minsan connection na nangyayari, tumatawid sila papunta doon sa illegal. Paano kaya nasusolusyonan yung gano'n? No? Na sana hindi na lang doon sa mapunta sa illegal, pero mas mahigpit pa na siguro mas mahigpit na regulation. I don't know. Nakadepende naman yun sa ating mga
sa mga negosyante, una higit sa lahat, kasi sila naman yung pinaka-maapektuhan dito. At the same time, dun sa mga involved sa nasabing industriya para hindi na lumala ang sitwasyon ng gambling sa ating bansa. Pero ngayon, sa iba pa natin mga balita, nakabawi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang kwarta ng taon matapos tumaas ang kanyang approval rating. Batay sa isinagawang survey ng Publicus Asia, sumirit sa 25% ang approval ng Pangulo mula sa 19% noong nakaraang quarter, habang bumaba naman ang kanyang disapproval rating sa 47% mula sa dating 57%. Sumadsad naman ang approval rating ni VP Sara sa 36% mula sa 42% noong naunang quarter, at pumalo naman ang kanyang disapproval rating sa 42% mula sa dating 35%. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa nitong Hunyo 27 hanggang 30. Pinoy Gising! Ngayon naman. Ay, ang bilis naman, 4:25 na. Parang gusto ko pa magbasa. Wow! Excited ako malaman ng ating mga showbiz news for today. May nakita ko mga video, ang dami nalulungkot. Yung ano ba yun, yung makakwento ko lang, yung Millennium Tower ng ABS-CBN. Yung transmitter ata nila iyon eh. Ito po yung transmitter ng ABS-CBN na nakikita ho ninyo dyan sa may Quezon City. Pag kayo nababaybay sa EDSA, hindi kaya papasok kayo mismo sa loob ng area ng mga Scout Borromeo, Scout Tuason usually, 'di ba? Yun naman yung mga area diyan sa may Quezon City. Kasi kung hindi yun ninyo alam ko inaibenta na ata yung lote ng broadcast compound nila, kaya sila ay may mga pa-tribute at music video kahapon. Pero ngayon sa ating unang sigwada sa showbiz sa oras na 4:26 ng magandang Thursday morning, speaking of mga ABS-CBN, Julia Montes nagbabala sa mga babaeng aaligid kay Coco Martin. Ano kaya ang kanya naging warning? Alamin natin mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Asa na? Ito na nga ang aking balitang showbiz. Nako! Ayan na nga ha, nagbabala nga itong si Julia Montes sa mga babae na gustong umaaligid o umaligid kay Coco Martin, sa kanyang jowa, sa ama ng kanyang anak na si Coco Martin. Sa interview dito kay Julia, ni Eugene Castro at sa nakalimutan ko isa. Ayan. Oo. Tinanong ito kung ano ang kanyang feeling, ang kanyang nararamdaman, o ano ang feeling niya, at siya ang love na love ni Tanggol-Tanggol. Ayan. Oo. Siya ay pagtatanggol. Ayan. Yes, oo. Medyo na-caught off guard itong si Julia sa nasabing tanong, pero nung sagutin niya ito ay sinabi niya na gumanap na siya bilang si Clara. Ayan, si Clara doon sa teleseryeng Mara Clara. Oh. Ayan, na pinasikat ni Judy Ann Santos at saka ni Gladys Reyes. Oo, tama. Diba ang kasama ni Julia Montes doon si Catherine Bernardo, tama? Correct, oo. Ngayon, gumanap na rin daw siyang Sara, sabi niya ganoon. At marami na siyang ginanapan na puro kontrabida. Tama. At sabi niya, pwede daw niyang isabuhay ang pagiging kontrabida sa loob lamang ng isang araw. Ay, wow. Sabi niya gano'n. Oo, kaya sabi niya, ang mga natutunan natin sa buhay, sabi niya gano'n, ay ina-apply natin yan. Tama. Sabi ngayon, kaya kayo, mag-ingat kayo. Kung may bala kayo. Sabi niya gano'n. Oo. Ngayon, tinanong ulit siya, kung feeling ba niya ay siya na ang forever nitong si Coco Martin. Ang kanyang sagot ay, I think he has no choice. Oh, naman. Oh, di ba? Oo. Oh, di ba? Di ba parang may anak, sa akin lang, may anak na ikaw kay Coco Martin. Tsaka bukod sa hindi nila gaanong isinasa publiko yung mga ganap nila, though minsan may mga, alam mo naman ng mga eagle-eyed netizens, matatalas sa mata at mabibilis mga internet speed niya mga yan. Oo. Hindi mo di ba? Correct, 100 Mbps yan. Ay, hindi. Yung iba nga dyan, 500 eh. Yeah, 500. Bawal daw yung mabagal. Oo. Mga internet mabagal, di ba? Tapos, yeah. di ba? Just do the math. Bakit masasabi ni Julia Montes yun? At the end of the day, sorry sa word naanak ka na nga siya eh. Oh, yes. Yun na naman, di ba? For me, yun lang yung concept na pagka ikaw ay naanak ka ng isang guy, it most probably doon naman dapat hantong yun. Kaya ako naiinis ako sa mga lalaking nambuntes tapos layas. Oo.
Lalo na yung iba naman, Hindi man sila kasi natin alam kung ano talagang reason. Pwede. Ang tunay na dahilan. yung iba diba? naman kasi, bagamat hindi sila yung nagiging mag-asawa, the father still gives out mga sustento. Correct, Which is oo. good. Tsaka yung Yes. mga nababalita mga mga dating naging showbiz couples na may anak na they're good kahit na hindi magkasama yung parents nila. Tama, oo. Diba? At hindi mo rin masisi yung mga nabuntis, Na sa tapos bagay. bigla silang iniwan, kasi baka mamaya, hindi rin gusto talaga ng lalaki na magkaroon agad ng responsibilidad. May mga babae kasi, may kilala kasi ako ha, na yung babae ang may gusto talaga magbuntis. Okay. Oo, naggumawa siya ng paraan. Siya talaga mismo. Gumawa talaga siya ng paraan kahit ayaw ng lalaki, gumawa siya ng paraan. Nge. Na wala na nagawa ang lalaki. Ayan, merong ganon. Medyo mahalay lang ng konti yung kwento. Pero, merong ganon na eksena. Meron din eksena na ayaw ng magulang ng babae sa lalaki. Tama. Oo, di ba? O kaya, nung nabuntis ang babae, naging nagger. Ay, Oo. ayaw ng lalaki ng nagger. Tama. Di ba? Ayaw na Buwisit ayaw. mga lalaki doon. Nakakabwisit yung ganon, Oo. di ba? Kasi at the end of- pagod na pagod sa trabaho, tapos inalag mo pa. Kasi 'di ba hanggang ngayon may iba na naniniwala pa rin sa concept na minsan dapat ang mga guys talaga ang talagang nagbibigay ng sustento ng buong buo. Correct. Kasi 'di ba dapat the mothers or the wives should be parang sa bahay. Oo. Yung concept na ganun bagamat hindi na It's gaano an old applicable. concept. Old concept pero yung iba ina-apply pa rin hanggang ngayon. Correct. Oo. Pero ako gusto ko sa isang pamilya ganun talaga. Kasi para maalagaan yung anak. Tutok na tutok, Huwag no? ipaalaga sa iba kasi delikado eh. Oo naman. Sa panahon ngayon, hindi natin alam ang utak ng mga tao, di ba? Kahit- Di ba? Kaya medyo mas okay pa rin ako doon sa old style ng mga Pilipino na maalaga sa pamilya. Talagang pagka nanganak, lalo na the mother, nanganak na siya talagang, mas pipiliin niyang, hindi, dito na lang sa bahay with my Yes. child. Para Correct. alam ko, upbringing, ako nakatutok, pagpaghatid sa school, or pag anong time na nagsuschool na, ako pa rin yung naghatid sundo, or what not. Yes. Ganon. Mas maganda pa rin talaga. Walang ibang sisisihin ng ibang tao. Exactly. Yan, so yan na muna ang ating balitang showbiz mga kaibigan. Kung paano bumuo ng isang pamilya. May family lesson pala dito, no? Ayan. Ako feeling ko feeling ko naman, si Coco kasi, hindi siya babaero eh. Hindi nga. Hindi. Oo. One-man woman siya eh. Tama ba ako? One-woman man. Ayan. Tsaka sa dami ba naman sa laging full pack ang schedule niya, lalo na sa Batang Quiapo, magkakaroon pa ba siya ng time para sa gano'n? Talaga Naku, huwag kang ang mga sa bagay. lalaki, gagawa ng paraan kapag gusto talaga nila. Sa bagay. Di ba? Pero nakikita ko naman na parang Kay Coco kasi wala. At saka nasa kanya na halos lahat ng kailangan niya eh. Yes. So, Diba? si Julia, ang ganda-ganda. Exactly. Saan ka ba pupunta, di ba? Diba? Lalo na although itinago lamang nila yung kanilang relasyon dati, pati yung pagbubuntis ni Julia, pero ito na, inamin na nila na noong 2023. Ayun. Okay. At they're happy with it. Yes. Alright, so yan na muna. Kamukha ni Coco yung anak eh. Oh, ayun, hindi ko pa tignan ko picture Kamukha. pa nag-break. Ayan. Anyway, yan na muna aking balitan showbiz at balik na sa'yo, Dada. Maraming salamat kay Flying A. Anton sa kanyang showbiz news. Uy, may nakita kaming announcement dito mula sa Marikina PIO. Bunsod daw po ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan. Sila ay magsususpinde o nagsuspinde po. Suspendido po mga walang pasok ito Suspendido po ang klase sa lahat ng antas o all levels sa public at private schools sa lungsod ng Marikina ngayong araw po, July 10, Huwebes. Ulitin ko lang po, baka si mamaya iba kakabangon lang yung mga nakikinig. Ay si Mama Elizabeth Kamaing, taga Marikina yan Ipamalita mo na ito, Mama Elizabeth, sa inyong mga kakilala na may mga chikiting na pumapasok sa school. Suspended po ang klase sa lahat ng antas o levels po yan sa public at private schools sa buong lungsod ng Marikina ngayong araw, July 10, araw po ng Huwebes. So pagka may mga bagong announcement ng mga suspension of classes, syempre agad-agad ibabalita namin yan sa DWIZ. Gising! Alas 4:37 na magandang Thursday morning. Baron Daniel, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Senator Go handang makatrabaho at makasama sa majority block sa Senado, sina Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Wala daw problema, Senator Bongo, na makasama at makatrabaho
Sa mayorya ng Senado, sina Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino na kilalang nasa oposisyon. Ayon kay Senator Go, sa katunayan, nagkausap sila ni Senator Bam Aquino noong proclamation kung saan sinabi niya na basta't mga programang pang-edukasyon at health ay magtutulungan sana sila. Kinumpirma din ni Senator Bongo na sinusuportahan niya si Senate President Chis Escudero para manatiling leader ng Senado sa 20th Congress. Ayon kay Senator Go, boboto bilang block para kay SP Escudero ang Duterte Block o yung Duterte 7. Hiniling daw niya kay Senate President Escudero na magkaroon ng continuity para hindi maantala mga programa para sa mga mahihirap. Sinabi rin ni Go na walang kinalaman ang impeachment case ni VP Sara sa pagsuporta nila kay Escudero para manatiling leader ng Senado. Pagdating anya sa impeachment, kanya-kanya sila na magiging desisyon sa usaping ito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, Senator Erwin Tulfo nanguna sa pagpapasinaya ng bagong opisina ng AirAsia sa Pilipinas. Detalye mula ka Patrol 45, Raul Esperas. Pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo at ng Chief Executive Officer ng AirAsia na si Tony Fernandez ang pagpapasinaya ng bagong office ng AirAsia Philippines o ng Red Horizon Office ng AirAsia sa Horizon Building sa Newport, Pasay City. Ang seremonyas na ginawa sa bagong gusali ng AirAsia ay dinaluhan din ng mga local government officials, gayon din ng mga aviation officials sa pamumuno ni Airport General Manager Eric Ines at iba pang opisyal ng aviation industry. Paliwanag ng AirAsia Chief Executive Officer o CEO ni Tony Fernandez na importante ang pagbubukas ng bagong opisina ng AirAsia dahil ito ay nagpapatunay ang kanilang seryosong pagsuporta sa paglago ng turismo at paglago ng aviation industry sa ating bansa. Sa panig naman ni Senator Erwin Tulfo, nagpapatuloy anya na ang AirAsia ay malaking bahagi ang naitutulong sa ating turismo at mga OFW na naglalakbay hindi lamang sa mga ASEAN countries maging sa iba pang bahagi ng mundo kung saan sinasakyan ang budget carrier na AirAsia. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, langdiling ko ng tama sa Impilang Metodong Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa oras mo na alas 4:41 ng morning habang tinatry natin tawagan si Kuyang Ronald Idol Domingo, butot balat at masyado nang mahina si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ayon kay Senador Ronald Bato de la Rosa, ang malungkot na impormasyong nakarating sa kanya mula sa asawa ni dating Pangulong Duterte na si Elizabeth Zimmerman. Ayon sa Senador, nagbilin na ang dating Pangulo na sa dahig na siya i-cremate kung doon siya mamamatay. Kaugnay nito, suportado naman na mamabatas ang resolusyon ni Senator Robin Padilla na nagsusulong na maibalik na sa bansa ang dating Pangulo sa ngalan ng rekonsilyasyon, soberanya at humanitarian reason. Also, humanitarian consideration dahil ang alam natin ngayon is Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at na nagbigay na daw ng pasabi na kung mamatay man siya doon, doon na lang siya magpa-cremate doon na sa pag-cremate sa dahig. It's a very sad information. So sana kung mamamatay man siya, dito lang siya mamatay sa Pilipinas, huwag doon sa ibang bansa para naman dating Pangulo ng Pilipinas. Napakinggan po ninyo at napanood ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Pinoy Gising!
Naniniwala naman po ang Malacanang na wala dapat ikabahala sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kabila ng ulat mula sa kanyang pamilya na labis itong namayat habang nasa The Hague. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, base sa pahayag ng dating asawa ni Duterte na si Elizabeth Zimmerman, bagamat pumayat ito ay mukhang nasa maayos naman itong kalagayan. Lalo't mismo ang dating Pangulo pa raw ang nagsabi na okay siya at hindi na rin daw siya umiinom ng maintenance medicine. Ganito rin daw ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na maayos ang lagay ng kanyang ama. Tiniyak ng palasyo na nabibigyan ng sapat na atensyong medikal ang dating Pangulo habang nasa The Hague at hindi siya pababayaan habang humaharap sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Pinoy Gising! Tikom po ang bibig. Ready na ba to? Bago ko sabihin kung sino yung tikom ang bibig, ready na pala to. Ronda muna tayo sa probinsya. Ronda Probinsya. Nag-overheat na extension wire sanhi ng sunog sa lungsod ng Naga. May report si Kuyang Melvin Machado. Kuyang Melvin, marhay na aga. Marhay na aga, tukoy na ng Naga City Central Fire Station ang pinagmula ng apoy na naging sanhi ng sunog sa Barangay Sabang, Naga City nitong nakarang araw kung saan 10 pamilya ang apektado mula sa 2 bahay na kinain ng apoy. Ay kay Senior Fire Officer Juan Arwin Yap, Fire Investigator ng Bureau of Fire Protection sa Naga City, nagsimula ang apoy sa extension wire kung saan marami umanong nakasaksaka gaya ng electric fan at mga ilaw. Tanging kable na lang ng extension wire ang naiwan at natagpuan ng mga fire investigator. Kaugnay ng sunog na nangyari, malaking tulong umano ang natutunan ng mga residentes ng Barangay Sabang dito sa Naga City na magkaroon ng bucket relay habang hinihintay ang pagdating ng fire truck. Muling nanawagan ang Bureau of Fire Protection sa publiko na huwag pabayaan na mayroong nakasaksak na appliances o gadget kung aalis ng bahay o kayo matutulog dahil minsan ay nagkakaroon ng pag-overheat na pinagmumulan ng apoy. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman sa ating NBI, naku, bawal ito. Estudyanteng tinanggihang bigyan ng discount ni Mamang Super. Oy, mga students na papasok ngayon at nagko-commute, makinig dahil bawal iyan na alamin ang inyong karapatan at pwedeng maging parusan nung hindi magbibigay ng discount sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Estudyanteng tinanggihang bigyan ng discount ni Mamang Chuper? Nako, bawal ito. Bukod sa mga minamahal nating senior citizen at PWD, mayroong karapatan din ang mga estudyante na magkaroon ng 20% discount sa kanilang pamasahe. Ngunit paano kung ikaw naman ay isang mag-aaral pero siningil ka ng regular fare ng driver dahil wala naman daw kayong klase? Nako, anong klaseng driver yan? Ayon sa Memorandum Circular Number 2017-2024 ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na inisyu noong 2011, karapatan ng bawat mag-aaral ang 20% diskwento sa lahat ng pampublikong sasakyan. Araw-araw yan ha, anumang oras may pasok man o wala. Kasama rin dyan ang semestral o summer break, holiday at kahit pa no classes. Nakasaad din sa batas na ang hindi lang kabilang dito ay ang mga kumukuha ng masteral at doctorate degree, mga nag-aaral ng medisina at mga nag-aaral ng abogasya. Ayon sa Republic Act No. 11314 o ang Student Fare Discount Act, maaaring maparusahan ang parehong driver at may-ari o ang operator ng pampublikong sasakyan sa oras na sila ay lumabag. Maaaring mapatawan ng driver ng 1-month suspension sa first offense hanggang 3-month suspension naman kapag umabot ng third offense. Ang may-ari ng operator ay maaaring magmulta ng 5,000 piso para sa first offense, 10,000 piso naman at 30 days impoundment ng sasakyan sa second offense at 15,000 piso ang multa at posibleng kanselasyon ng prangkisa naman para sa third offense. Kaya naman para sa mga mamang tsuper, kung ayaw nyong maperwisyo, magbigay kayo ng tamang diskwento. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Tapos sa asan ba may, di ba sa MRT o LRT ata yun? LRT, yung may 50% discount sa mga estudyante. Dapat alam po ninyo ang karapatan ninyo, ha? North.
Sa Menor. Bago ko puntahan si Kuyang Ronald. Kuyang Ronald, wait lang ha. May pahabol lang tayo. Suspendido na rin daw po ang klase sa lahat ng antas, public and private. Diyan po sa may San Mateo, Rizal. Nag-announce po yung PIO din nila. So 2 lugar na po ang may nagdeklara na suspension ngayong araw. Marikina City, all levels, public and private. Wala pong pasok. At San Mateo, Rizal. Parehas po yan. All levels, public and private. Mga wala pong sokpa, mga chikiting sa araw na ito. Dahil nga po sa masamang lagay ng panahon. Kaya nga, gaya ng sabi namin kanina, manatili nakatutok sa DWIZ at Rio Channel 23 para sa mga pinaka-latest na updates ukol sa mga suspensyon ng klase sa araw na ito. Pinoy Gising! Ngayon naman, ronda muna tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Isang street-level individual sa Candon City, Ilocos Sur, arestado sa drug buy-bust operation. Magre-report si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naimbagabigat. Naimbagabigat, ang Candon City Police Station sa pangunguna ni Police Lieutenant Sunny Ortilia sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Rodel del Castillo, Chief of Police, Lead Unit kasama ang Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit at 103rd Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion 1 sa koordinasyon ng PDEA Regional Office 1 ay nagsagawa ng anti-illegal drug buy-bust operation sa barangay Tablac, Candon City, Ilocos Sur. Ito'y nagresulta sa pagkaresto sa isang street-level individual mula sa barangay Salvador 1st, Candon City, Ilocos Sur dahil sa paglabag sa Republic Act 9165. Tiniyak ng Candon City Police Station sa publiko na laging panindigan ng PNP Candon sa pagbibigay ng epektibo at mahusay na serbisyo ng pulisya upang makamit ang isang mapayapa at ligtas na komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tunong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, report mula sa Metro Patrol. DWIZ Metro Patrol reports. Mahigit 500 padyenyo o padyenyo, naging bahagi ng Project Lawa at Binhi Cash for Work Payout. Alamin natin detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Yes, good morning. Mahigit 500 padyenyo ang naging beneficiaryo ng Cash for Work Training at Cash for Work Payout matapos makumpleto ang tatlong parte ng implementasyon ng Project Lawa at ng local adoption to water access at Binhi. Itong breaking insufficient through nutrition harvest for the sa ilalim ng Risk Resilience Program at climate change and mitigation ng Department of Social Welfare and Development. At ito naman ay sumilalim din sa komprehensibong pagsasanay ang mga nakalahok at sumasaklaw sa pagbawas ng panganib sa sakuna, pagbahay ng pagbabago ng klima at mga praktikal na kasanayan para sa pag-ani ng tulong at paghahalaman ay bine-verify itong mga naturang mga nagtatanim. Ang mga nasabing seremonya ay nakamarka at nakapagtatapos sa 20 araw na kasanayan at implementasyon ng naturang programa. Pangako ng beneficiaryo na ipagpapatuloy nila ang pagpapahalaga at pagpapanatili ng nasimulan upang makasiguro sa sustainability ng proyekto. Mula rito sa Bulacan, Metro Patrol Wellness para simple na metodong lakas, DWIZ, babalitan tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ito may humahabol sa Ronda Probinsya. Ronda Probinsya! Kawani ng Clark Development Corporation nagdaos ng kilos protesta. Bakit? Alamin natin mula Central Luzon kay Kuya Johnny Gole. Kuya Johnny, good morning. Yes, mayot nga ba, naglunsad niya ng newest barag sa motorcade protest. Itong mga kawani ng Clark Development Corporation o CDC
sa pangunguna nitong Association of Concerned na CDC Employees. Layunin nila ay upang dinggin at pag-usapan sa pagitan nila at CDC Management itong issue tungkol sa pagbabawas at pagkakaantala ng kanilang mga benepisyo gaya nitong mga allowances, incentives, retirement benefits, health maintenance coverage at hindi binibigay ng CDC na management mula Agosto 2023. Nagugatan nila ang nasabing sigaloto problema ng ipatupad ng CDC Management yung tinatawag na compensation and position classification system dahilan upang maapektuhan ng husto ang rank and file employees na tinatawag nilang injustice na mahigpit nilang tinututulan naghain na rin sila na reklamo sa National Conciliation and Mediation Board Regional Office 3 na hanggang ngayon ay wala pa ring resulta dahil ayaw pa makipag-usap nitong CDC kahit pa nakasaad ito sa kanilang 2020-2025 collective bargaining agreement na linaw na naging akbang na ito ng CDC Management nilabag umano nito yung Article 100 ng Labor Code na bawal magbawas o mag-alis ng mga nabanggit na benepisyo ng kanilang mga kawani. Sa halip ay dapat na itong dagdagan. Kaugnay nito nananawagan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang grupo na pumagitnana o aksyonan ang usaping ito ng State Grant Government Corporation o GOCC na lubang nakakaapekto na umano sa kanilang mga kawani. So yan ang update. Buhat ito sa Clark Report Zone. Ito si Johnny Goles, Central sa Patrola. Nagulat sa Tila May Todo Lakas, VWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat kay Kuyang Johnny Gole. Ngayon naman, kumakaripas ata ng takbo. Ayan na, parang may kabayan ng paparating. Hinintay ko si Flying A. Sa ating ikalawang balita na ito actually na marami nagulat dito na hanggang ngayon ba't hindi nila nakikita Itay. Hindi nila nakikita itong si ate mong Atasha. Ayan, nandiyan na ba si siya? Hindi ko nga din alam. Parang actually, kailan ko ba siya huling nakita? Several months back pa. Pero baka yun din yung last time din nakapanood ako. Kasi nakikita ko na lang yung Itbulaga pagka nakamonitor na si Mang TV. Atasha Mulak. Oo, yun na nga. Yung favorite namin ni Main Barreto, Gimme 5. Atasha Mulak, inaming hindi pa siya makakabalik sa Itbulaga. Why oh why? Alamin natin mula kay Flying A, Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na. Asa na si Atasha? Ito na sarap mo. Hello, nagdahanap ka pa. Atasha Mulak Jr. Ba't ang sama ng tingin mo sa akin, madam? Hindi ko pa nga pinapakilala. Second hour daw siya Second hour pa siya? Wala siya dito Wala. Oo, hindi wag natin pakilala si madam na nandito na. Wag natin sabihin. Wag natin sabihin na nagla-laptop siya. Ito na tayo sa aking balitang showbiz. Naku, marami ang naghahanap dito kay Atasha Mulak kasi ilang linggo na rin siyang wala dito sa Itbulaga. Kasi itong napaka-refreshing kasi yung mukha niya, nitong si Exactly. Atasha. Oo, napaka-refreshing. So ngayon, ang dami naghahanap sa kanya, yung pala ay dahil sa pinull out muna siya for the meantime ng Viva Artist Agency. Okay. Kung saan siya nakakontrata talaga. Ito ay dahil sa ginagawa niya yung teleseryeng Bad Genius, yung isang Thai thriller na ginawang teleserye, isang pelikula ng Thai na ginawang teleserye ng Viva. Ayon dito kay Atasha, miss na niya ang Itbulaga pero hindi pa raw talaga siya po pwede na bumalik sa show. Sabi niya gano'n, kahit nagustuhin man niya, hindi talaga po pwede kasi pinatututok daw talaga sa kanya ng Viva itong teleseryeng Bad Genius kung saan siya ang bida. Okay. Ayun, yun naman pala Oo, sabi niya, but I miss so much the Barkads. Pero hindi talaga po pwede pa kasi kailangan ko munang ibigay dito ang aking 100% sa taping ng aming teleserye na Bad Genius. Nag-start na ba yung Nag-start na ba yung teleserye na yun? Hindi pa. Hindi pa. So magpe-premiere pa lang pala. Okay. Magpe-premiere pa lang. Hindi movie yun, teleserye. Movie ba? No, teleserye. Teleserye, ayun niya. Teleserye. Hindi pa hindi pa tapos ang taping, hindi pa nabubuo. Kaya sabi ni Atasha, talagang yung kanyang 100% ay ibinibigay niya muna dito sa taping ng Bad Genius. Kaya tagal pa raw na hindi siya mapapanood sa
Itbulaga. Pero gustong-gusto na niyang bumalik. Baka pwede siguro kahit na once a week. Especially, di ba, Sabado lagi ang bonggang production ng Correct. ng Itbulaga. Ayun. Yes. Okay, so yun ang muna aking balitang showbiz. So, walang muna Atasha muna ka. Magtsaga muna kayo sa akin. Yan, si Junior. Balik na muna sa iyo. Maraming salamat, Keep Flying Ianton. At salamat sa mga nasa Dagupan. Susunod na sila, Mama Liway. Liway, gaw ang bilhin. Asama niyo dyan si Mama Susan. Kay Susan tayo sa Dagupan. Ikalawang oras pa na Pinoy Gising. Susunod na. Ahoy! Attendance check na tayo. And good morning, partner. Good morning, everyone! Nakala ko kasama ako sa walang pasok today. Hindi pwede. Hindi ba pwede? Wala tayong holiday. Oo nga, hindi ka naman taga Marikina, taga Montalban. Hindi, San Mateo. San Mateo pala. Ba mamay mga Montalban ma-excite. Marikina at San Mateo yun. O siya, tayo ay mag-attendance check na. Oily ba? Hindi naman. Parang akala yung ilong mo ang oily. Yung ilong mo oily. Ayan, oo. Ayan. Di ba? Ang hingintab. Ayan. Okay, very good na. Ayan natin? Ito na, 21 million viewers. Ay, hello. May mga naghahanap na ng live selling dito. Talaga ba? Siyempre wala. Nakakalimutan ko. Ayan, Kuyang Nelson Malinaw. Hi, Papa Nels. Tsaka si Mama Susan Heronimo, yung mga regulars natin. Yes, mga regular. Mama Susan, hello. Tsaka isa pa to, si Budsky Bacara from Australia. Ayan. Ay, napapadalas na ha, Papa Budsky ha. Kaya ba't pauwi na ha? Don't forget your... Kangaroo. Ano yung sabi mo alternative na pwede doon? Yung mukhang, tao na mukhang kangaroo. Ayan, payag ka na doon. Payag na ako doon. Si Juan Miguel Becuña. Ayan, si Papa Juan Miguel. Natundo, yes. Ayan, pangalawang araw, hello. Taga-Tondo. Taga-Tondo, yes. Taga-Tondo. Si Austin John Ardillo, nagtatanong kung may pasok daw ba Rosario Cavite for now? Oo. May pasok ka, wala pa kami nakuha ang info tungkol diyan. Papa Austin, hello. Kilos-kilos, may pasok po dyan sa may Rosario Cavite. Pero bagalan mo lang. Ha? Bagalan mo lang. Malay mo mamaya, pagpatak ng pagpasok ng Pasada Balita, ang una nila suspended sa inyo. Pero for now, may pasok kayo. Oo, ha? Si Rene Avila, Kuyang Rene Avila, nasa Uyo. Ayan, oo. Papa Rene. Sa nakatira, isang bahay mo sa Uyo. Oy! Si Papa Adonis! Ay, Papa Adonis! Good morning. Good morning po sa mga taga-gising tuwing umaga. At sa gising na gising ang dugo ko sa'yo. Ganda ng bago niyang nickname sa'yo. At sa Reyna ng Ulo. Ayan! Reyna ng Ulo-ulong mga balita sa nag-iisang gandang Anton. Ayan! Si Mama Beth nakamonitor pero not feeling well. Oo nga, may... Si Mama Beth? Pagaling ka, Mama Beth, ha? Talaga? Oo. Ikaw daw ang mag-ulam tips. Ay, talaga? Anong ulam tip mo? Ay, sinigang na tanga. Hindi sinigang. Oy! Na tanga. Ayoko kumain ng Ikaw na lang. Ikaw na lang. Baka infectious, ano? Sinigang na tanga. Sinigang na panga. Nakanila ako ng pronunciation. Saan ba masarap ipakain yung unang sinigang? Ano na? Saan masarap ipakain yung unang sinigang? Ay, nako. Ay, ito na si Batman! Ay, Batman! Maulan na umaga sa atin lahat. Mapanghi ka pa rin ba? Ay, sandali. Also known as... Dennis! Yeah. Naway lahat ay ligtas daw, lalo na sa ating tatlo. Yeah. At sa idol ng bayan. Ay, naku, bayan na ha. Si Ronald Idol Domingo. Dati baryo lang. Ayan, bayan na raw. Ang nagbibigay daw ng aliw. Ayan! Oo, sa nangungunang morning show. Saan yung 23? Oo, at sa DWIZ, ang... kakambal. Foreign o local? Ngayon, foreign. Hindi. Local pa din. Local pa rin. Isa pa rin to sa mga soft drink ladies. Ay, talaga ba? Yes. Ako. Ay, di si Sarcy na yan. Hindi. Hindi pa. Ay, patay na pala yun. Kahapon. Si Coca. Si Coca, hindi nga. Sino ba sinabi mo? Si Pepsi? Kahapon si Sarcy. Si Sarcy kahapon. Ngayon, si Pepsi. Si Pepsi Paloma. Yes. Buhay mo si Pepsi Paloma? Parang, tanong yan. Ba yan? Buhay pa ba si Pepsi Paloma? Nanlalaki mata. Nawala ako doon na. Yung tanong niya, hindi ko kung serious ba. Ilang beses ko na binalita dito, tinanong ko pa. Nawala ako. Di ba kapangalan ko pa nga yung may kaso dyan? Di ba ginamit pa ni Direk Daryl yan na pelikula? Nakakaloka. Ba yan? Oo. Nako, pasensya na. Ganyan, normal yan. Normal sa yan nag-e-edad. Hindi, sa mga walang tulog.
Di bali ng walang tulog. Ay, Tess, si Pepsi Paloma, ha? Ano siya? 15 years old, di ba? 15 years old siya. Taga-Olonga po. Oo, taga-Olonga po yan siya. Iyan. May tatlo pa, tapos tayo magbasa na. Si Boss Kanki. Boss Kanki ng Antipolo. Boss Kanki, Papa Kanki, hello! Sandali, dapat pala. Ang ganda ng pangalan. Dapat pala ako, Kanki. Dapat pala ang basa ko dito ay Boss. Ayan. Si Kanki. Boss Kanki. Ayan. Ang ganda na, cute. Ang Kanki. Ang Kanki mo. Kanki mo talaga. May Quijano from Gentry. Oy, makasama sa malapit sa bahay. Malapit sa akin. Gentry. General Trias. Nagtanong din kung may pasok ba. Siyempre, meron. Opo, may pasok. Pero bagalan mo lang. Bagalan lang ang kilos. Pati si ating Razel Ortega. Sa kanila, kasi nung pumasok ako, alakas ng ulan. Ngayon? Oo. Ayun pala. Kasi nga on-off dahil sa bagat. Carmona Cavite, si Razel Ortega. Razel? Ating Razel Ortega. Mama Razel, hi! Nagtatanong din kung may pasok. Ang sagot ay meron po. Meron. Gobernador, ang dami na nagtatanong. Oo nga, ang ginagawa ng Cavite. Bakit? Alam mo, lang. ito naman, baka naman yung ulan eh. Hindi. Tinatanong lang ba kasi mas maganda magaling Hindi, ano ba ang advisory? Baka naman mawawala din mamayang umaga. Hindi, habagat lang siya. Wala namang rainfall advisory. Ay, naku, ang habagat malakas. Yeah, habagat. Oo. So, yun nga, pinag-iingat ang mga kababayan natin. Dahil nga nito, on-off ang ulan. Oo. At minsan, pagka biglang umulan, napakalakas ng buhos, baha ka agad. Correct. Actually, yung kasi yung problema, no? Baha ka agad. Yes. So, nasa na kaya yung... Alam mo, yung para tayong eng-eng, di ba? Taon-taon problema natin yung baha na yan, hindi nagagawa ng solusyon. Sabi nga ni Boss... Parang tinanggap na lang natin. Yun nga, yun ang problema. Parang sanay na yung tao. Wala naman, babahain na rin lang tayo. Oo, tinanggap na lang. Alam mo yung parang sa bubong mo, may tulo, pinabayaan mo na lang. Di ba? Tiniis na lang. Di ba? Walang ginawang solusyon. Kasi minsan mahilig tayo sa tsaga-tsaga na lang. Huwag naman ganun. May mga bagay na pwedeng pagtsagaan. Pero yung mga ganyan... Pag hindi sila masyadong kikita, ay, sa bagay. Oo. Nagulat nga ako din sa Magallanes nung isang araw, nung Tuesday, pagdaan ko, pagpasok ko punta rito, inaayos niya lagyan ng yung kulay itim? Asfalto. Kung kailan tag-ulan, saan naglalagay ng asfalto? Na sana pwede gawin no summer. My goodness! Doon lang ba? May isa pa ako nakita picture sa Facebook sa may bandang Quezon City din ata nag-asfalto rush hour. Diba? Diba nag-asfalto rush hour? Oo. At saka tag-ulan. Hello. Good morning sa mga nag-asfalto. Yan, bigyan na sinigang na. Tanga. Sa lahat po sinigang na tanga ng tuna. Sa lahat po na nakikinig sa 882 Metro and Mega Manila at sa ginagawang radyo kanila mga TV sa DWIZ News TV at Aliyo Channel 23. Sumasayin nyo na naman. Sumasayin nyo palagi. At sa ating lahat. Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Ming Barreto. Laing Anton. Pinoy Gising. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang mga headlines ngayong Thursday morning. Isa sa dalawang low pressure area nakapasok na sa PAR. Pinoy Gising. BFA kinumpirma ang pagkamatay ng ilang tripulanting Pinoy matapos ang pag-atake ng rebeldeng UT. Pinoy Gising. Malacanang ipinag-utos ang malalimang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Pinoy Gising. Balita sa iba yung dagat, US President Trump planong patawan ng 50% taripa ang tanso sa Amerika. Pinoy Gising. Mamaya sa sports, Pilipina Billiard star Cheska Centeno tagumpay sa 2025 Onida WPA Women's 8-Ball World Championship. Pinoy Gising. Bilang ng mga tambay, bumaba daw noong Mayo. Alamin natin sa Factor Fake. Pinoy Gising. At sa mga naglalaki ang ulo, na sumasakit. Nang mabalitang showbiz, si Catherine Bernardo, ay nako ha, ito na. Catherine. Ito na. Si Catherine Bernardo at si Mark Alcala, nako, na ispatan sa airport na magkasama. Alam niyo kung saan papunta? Ay nako, doon kay Papa Badsky. Australia. Sa Down Under, Australia. Pinoy
Gising! Samantala, itong internet sensation na si Elias Lintukan, itinanging may relasyon sila ng kanyang manager. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, tikom ang Malacanang sa sinasabing huling habilin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Vice President Sara Duterte, nais ng kanyang tatay o ama na makremate kung saan ito mamamatay. Nang hingan ng reaksyon ng Malacanang, ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, usaping pampamilya ito at ang desisyon ng pamilya Duterte kung ano man ang kanilang gagawin. Nauna nang sinabi ni Elizabeth Zimmerman, dating misis ni Duterte, na halos butot balat na ang dating Pangulo. Ayon kay Zimmerman, bagamat maayos naman ang kalusugan ay malaki ang ibinagsak ng katawan ng dating presidente. Gising! Samantala, pangunahing alalahanin ng mga Pilipino ang sinasabing nagaganap na korupsyon sa bansa. Bata ito sa pinakahuling survey na isinagawa ng Publicus Asia noong kung saan 21% sa mga respondent ang nagsasabing ang pagkakaroon ng korupsyon sa bansa ang kanilang pangunahing concern na sinundan ng usaping pang-ekonomiya at inflation na kapwa may 11%. Lumabas sa survey na nangungunang alalahanin sa household level ang presyo ng mga bilihin at serbisyong pangkalusugan habang pangunahing concern naman ang mga mas nakababatang Pilipino o yung concern po ng mga mas nakababatang Pilipino ang kahirapan sa paghahanap ng trabaho at pagiging unemployed. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa mula nitong Hunyo 27 hanggang 30. Gising! May balita ka kanina tungkol sa road accident, no? May nag-comment sa'yo, si Matthews Tolentino ng Quezon. Sa Quezon Province. Marami raw mga nakamotor na walang helmet. Ayan. Ang bibilis pa magpatakbo. Ano ka, kamote? Bigyan ng sinigang. Diba? Sinigang. Napanga. Yan, napanga. At kay Angelo Redaha, hindi din nakita. Meron ba? Hindi nag-load sa akin eh. Good morning sa inyo. Yung mga kamote daw sa Quezon Province. Nako. Mag-ingat-ingat kayo, huwag kayo mandamay, ha? Kung kayo gusto nyo, sige kayo, go. Kayo na lang. Samantala sa ibang balita, suportado ng karamihan sa mga Pilipino ang 20 peso per kilo rice program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay ito sa isinagawang survey ng Publicus Asia kung saan 78% ang nagpahayag ng pagsuporta sa nasabing programa. 58% ang pabor sa wage increase, of course. 55% ang suportado ang pagsasagawa ng BARM parliamentary elections. Kabilang din sa mga hakbang ng administrasyon na sinuportahan ng mga Pinoy ay ang courtesy resignations sa mga miyembro ng gabinete na may 48%, impeachment ni VP Sara na nasa 46% at pagdinig kaugnay sa fake news 45%. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents sa buong bansa mula nitong Hunyo 27 hanggang 30. Gising! 16 na minuto na po, 16 minutes makalipas ang alas 5 ng morning! Iginagalang po na Malacanang ang anumang sentimiento mula sa mga Pilipino kaugnay sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay kasunod ng June survey ng SWS kung saan napag-alaman na 42% ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Iginit ng Palace official na walang kinalaman ng palasyo sa impeachment laban sa Vice Presidente. Ayaw, anya ni Pangulong Marcos na madamay ang administrasyon sa impeachment trial, lalo na't nasa kamay na ng mga mambabatas ang paggulong nito. Muli ring sinabi ni Yusek Castro na walang political persecution na nagaganap sa kaso ng Vice Presidente, lalo't nakita naman ng lahat ang mga dokumento na naisiwalat sa mga nakalipas na pagdinig. Binigyang diin na opisyal na kailanman ay hindi makikialam si PBBM, matuloy man o hindi ang impeachment trial laban kay VP Sara. Gising! Samantala, sang-ayon ang palasyo sa pahayag ni VP Sara na dapat manalamin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tuwing sinasabi nito na tigilan na ang pamumulitika. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tama lamang na manalamin ang isang public official para masuri ang sarili.
kung siya ba ay nagtatrabaho, namumulitika o nagbabakasyon lang. Tulad anya ni Pangulong Marcos na puro trabaho ang inaatupag at alam ang kanyang direksyon. Dito anya makikita kung sino ang nagtatrabaho o nagbabakasyon lang at hindi nag-aaksaya ng panahon para paglingkuran ang publiko. Pinoy Gising! Ngayon naman po sa oras na 18 sandali na, 18 minutes makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Yahoy muna tayo paring winner sa mga report. LTO nagpalabas na ng show cause order sa driver ng 6 na sports car na nagkakarera sa lansangan. Bigyan na rin ng sinigang niyan. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nagpalabas na ng show cause order o kautusan ang Land Transportation Office o LTO laban sa may-ari ng 6 na sports car na nakitang nagkakarera sa lansangan at ito ay base na rin sa investigasyon na ipinalabas ng Land Transportation Office. Sa show cause order ng Land Transportation Office, lumalabas na ang 6 na sports car ay kinabibilangan ng 2 Mazda MX-5, isang Ford Mustang, isang Nissan Z at isang Chevrolet Camaro at isang BMW M4 na mga sports car. Sa show cause order, pinagpapaliwanag ang mga driver at may-ari ng sports car na nakitang nagkakarerahan sa lansangan. Paliwanag ng LTO, dapat ay makumbinsi ang Land Transportation Office na hindi dapat kanselahin ang kanilang lisensya ng 70 araw dahil sa kanilang ginalawang pagkakarera sa lansangan. Paliwanag ng LTO na kapag napatunayan na sila ay lumabag sa anumang traffic violation ay malamang permanenteng matanggalan sila ng lisensya dahil inilagay sa panganib ang mga buhay ng nasa lansangan o buhay ng mga nasa publiko. Paliwanag ng LTO na hindi karapat-dapat sa sinumang individual na lumabag sa ating batas trapiko at ito ay may karapatang pagpapatanggal ng kanilang lisensya lalo na't napatunayan na sila ay hayagang lumabag sa ating batas trapiko. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, simpila may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Samantala, Metro Patrol naman. Punong bayan ng Marilao, Bulacan nagpasalamat kay PBBM at sa PCSO sa ipinagkaloob na PTV o yung Patient Transport Vehicle sa pamahalaang bayan. Uy, may ambulansya na sila. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, good morning. Sa bayan ng Marilao, Bulacan, sa 79 na local government unit, sa buong Central Zone ang nakatanggap ng bagong patient transport vehicle na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ayon kay Marilao Mayor Attorney Jen C. labis ang kanyang pasasalamat at ng buong sangguniang bayan sa pagkakaloob sa kanila ng bagong ambulansya dahil napakalaking tulong ito sa pagpapatupad ng mas pinahusay na emergency pamahalaang bayan ng Marilao dahil kumpleto na ito sa kagamitang medikal tulad ng stretcher, oxygen tank at blood pressure monitor para matiyak ang ligtas at agarang paghatid ng mga pasyente sa paggamutan. Pinasalamatan din ni Mayor Jensi si PCSO General Manager Melquiades Robes sa kanilang Medical Transport Vehicles Donation Program ng PCSO kung saan manglupalop ng bansa ang naturang proyekto. Mula rito sa Bulacan Metro Patrol ULS para sa kilometro de lakas,
DWIC, babalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula sa Metro, ronda naman tayo sa probinsya. Police Regional Office 1 nakarecover na mahigit 3.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Magbabalita si Kuyang Ronald Idol Domingo. Nakarecover na pang-otoridad ng Police Regional Office 1 ang mahigit 3.4 milyong peso halaga ng hinilang shabu sa pamagitan ng drug turnover at nasabat ang 680,000 na halaga ng shabu sa bypass operation noong Hulyo 8 sa Pangasinan. Sa Alaminos City, Pangasinan, iturn over ng isang residente ang isang green eco bag na kanyang natagpuan sa kahabaan ng Cadre Road, Barangay Poblasyon, na naglalaman ng Chinese Tia Pack na may laman na hinilang shabu na may standard price na 3.4 milyong pesos. Agad ay sinuko ang bag sa punong barangay ng Magsaysay dahilan upang magsagawa ng tamang inventaryo at dokumentasyon ang mga tauhan ng Alaminos Police Station at Department of Justice o DOJ. Sa Binalunan, Pangasinan, inaresto ng pinagsanib na operatiba ng Binalunan Police Station, Provincial Intelligence Unit, Pangasinan PPO, Regional Intelligence Division ng Provincial Police Regional Office 1 at Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 1 ang isang 48 anyos na negosyanteng nakalista bilang high-value individual sa isang buy-bust operation. Nasamsam ng mga otoridad ang 100 gramo ng hilang shabu na may standard price na 680,000 pesos na nakaimpake sa 21 sealed plastic sachet. Nasa kustodya na ngayon ng pulisya ang lahat ng nakumpiskang gamit para sa kaukulang disposisyon. Ang Police Regional Office 1 ay nanatiling nakatuon sa paglabag sa illegal na droga at sa pagprotekta sa kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Bago tayo mag-break, partner, si Kuyang J. De Vera nag-comment, no? Kung may pasok daw ba sa San Juan. Ayan, mukhang tinag niya pa atay San Juan City Disaster Risk Reduction and Management Office. So far, alam ko meron. Ha? Wala pa namang ibang announcement. Ulitin ko lang, ang sa pagkakalam namin for now, kuha tayo mamaya din ng update, Marikina City, all levels public and private, at San Mateo Rizal, all levels public and private. Yun pa lang ang suspension ng klase, ang nag-declare ng suspension. Na may official declaration mula sa kanilang mga PIO. So kung meron yan, syempre, agad-agad i-update namin kayo. O samantala, standby muna tayong lahat. Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Energy, energy! Alvin, ikaw ba yan? No! Yahoy! Good morning! May nakasa tayo for the first time in a long time na makakausap for a long time. Huli ata nakausap na si Attorney Fortune eh. Hindi ba? Yeah, I think. Isa tungkol sa usaping legal naman. Road rage. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin, pinaka-trending sa mga panahon ngayon ay ang usapin sa pagsusugal o gambling. Lalo online. Particular online gambling. Dahil kaliwat ka na ang kuro-kuro at ang mga pananaw na inilalabas ng hindi na group. At may filing na may diba? panukalang total ban at meron din namang restriction. Na talagang mas higpitan na lalo yung restrictions that are already in place. Kung isang araw ang nakausap ni Bossing ay si Chairman Alejandro Tenco ng PAGCOR, ngayon naman po pumakausap natin isang eksperto mula sa Seagulls Flock Organization, isa pong psychologist na tutulong sa atin na maunawaan ano nga ba yung posibleng nagiging problema and at the same time, ano ba yung steps na pwedeng gawin para mas lalo pang mapaigting yung siguro yung mga regulations partner na already in place na siguro kailangan pa ng improvement, lalo na tumataas nga yung may spike, parang may mabilis na spike sa usaping online gambling, gambling problems at addiction. Nasa linya na po ng ating komunikasyon si Ms. Teresita Chit Castillo, Presidente at Chairperson ng Seagulls Flock Organization. Ms. Chit, magandang umaga. Daryl Justin and Maine Barreto po sa DWIZ Aliw Channel 23. Good morning. Hi, good morning, Daryl and Maine. Good morning. Thank you for the invite.
Ako, thank you ma'am sa pagising na Opo, sa maaga. Teka. Salamat Miss Chit sa pagsagot sa aking lambing. Isang mga mabutihing kaibigan ko kasi si Miss Chit. Salamat Miss Chit sa pagsagot sa aming imbitasyon. At dahil napapanahon thank you. na. The pleasure is mine. Salamat. Sobrang napapanahon na kasi Miss Chit, parang months ago, parang a month, 2 months ago, pinag-uusapan na natin to on an international level with the guests dun sa international conference. Ngayon, mas nagiging maugong na siya. Pero siguro iset muna natin tong conversation natin sa kayo po bilang isang expert that deals with gambling addiction amongst our mga kababayan, mga Filipinos. Kayo po, paano niyo po ba mailalarawan ngayon yung current state natin when it comes to gambling, particularly Miss Cheat sa online gambling? Okay. Siguro isang word para sa akin medyo nakakalungkot, no? Nakakalungkot because parang very exponential yung growth nung gambling, yun nga, particularly the online gambling. Kasi 'di ba parang nag-umpisa yan dati dun sa mga pogos. Pero parang it's supposed to be para sa mga foreign gambling lang, pero binan yung pogos, tapos nagkaroon din ng rise ng isabong, 'di ba? Yung mga dating sport na para sa mayayaman lang became daily pastime, 'di ba? Parang nang lahat, 'di ba? Like nawala, ang sabi, tinanggal yung isabong. Pero hindi din naman talaga natanggal. Totally Oo, it never really parang nawala kasi it was just really replaced by another name at saka naging underground, 'di ba? So parang nagumpisa, I think, yan lahat or nag-spike yan, to use your term, Daryl, during the pandemic kasi bored yung mga tao, yung ganyan, and people got creative dun sa dun sa paglaganap ng online gambling, and especially because of the digital wallets. I think yun yung parang enabling factor dito because lahat ng, hindi man lahat, no, or halos lahat, if not all, nagkaroon ng pagkakataon para magkaroon ng cashless transactions, especially during the pandemic. And soon, dun sa gambling platform. And hindi natin napansin na yung mga seamless tools natin para magbayad ng grocery, online goods, sa Shopee, Lazada, were now being placed to use for betting. Na-divert diba? na. So, kasi like, minsan di ka naman naghahanap ng libangan or biglang may magpa-pop up sa phone mo. Diba? Parang nanunukso. Diba? Kasi libre eh. You want to start it for free. Siyempre, alam mo na, lalo na kung bored ka, and then you have naman like little disposable income, baka sakali, at ako with all this noise going on, at the end of the day, it's still the poverty, yung chance na mabago yung buhay mo. Yung luck. Yung luck. Kasi kaya nga siya game of chance, di ba? Baka sakali. Because like even for Lotto is still also gambling, di ba? Pag kami nanalo, di ba, parang talagang nababago naman yung mga buhay ng mga nananalo kasi mga milyon, di ba? All of a sudden, talagang totally mababago yung buhay ng mga taong nananalo. So yes, go ahead. So Miss Cheat, parang ang in a nutshell, parang emotion din na talaga, no. One factor of yung pagiging addict, no, ng isang na online na gambler ay mukhang totoo, tama, basta more of emotion. Nobody starts to parang try Ayun. to it. Alam mo yun? So ikaw naman, like, really just gamble for fun. Alam mo yun, ano ka lang, di ba sabi niya, fun lang, di ba? Pero
yung fun na yun, doon lang lahat nag-uumpisa yun. Kasi wala ka naman intensyon, mag-gamble ka, 'di ba? Intention mo maging addict, ambition mo maging addict, hindi naman right away. And hindi lahat naman na naglalaro are really addicted, 'di ba? Pero because of the accessibility, because of the way maybe the games are designed, talagang it's very addictive. It has to do also, kasi nga syempre, the science of addiction, it's a chronic, 'di ba? Chronic relapsing disease 'yan eh, 'di ba? So medyo pagka if you get hooked to it, medyo mahirap mahirap na siyang putulin or stop unless merong mga intervention, 'di ba? Bihira yung makikita, although meron naman, bihira yung mga tao na yung nagko-cold turkey. Na on their own, they stop. Actually, one of the stories, we actually invited him during our conference last May. I'm not sure kung naabutan mo siya, Daryl, si Alex Calleja, 'di ba? Nagkaroon talaga malaki. Alex si Alex Calleja na stand-up comedian. Tama. Yes. I think nung siya, di ba, Miss Chit, nung first day siya, pero nag-abot kami nag-abot kasi morning ata siya. He was there on the first day. Tapos, the reason kaya ko siya talaga in-invite, di ko nga alam yun eh. Meron siyang interview, Corina interviews. Doon niya shinare na talagang nasira yung buhay nila ng mother niya, ng kapatid niya, at saka siya. Kaya galit na galit siya sa gambling. Pero ang maganda sa kanya, cold turkey, hindi siya nagprograma, hindi siya nagrehab or on his own. Pero yon after a long time, kasi parang halos naubos na lahat yung mga nila, 'di ba? Nandun na yung realizations. Nandun na yung napagtantunan niya eh. Oo. Kasi may idea nahinto niya talaga. May idea ka ba, Miss kung kasi 'di ba, na-access na via online wallet, no? Yes. Magkano ba ang pertaya? Bakit nakaka-addict? Alam ko may mga piso-piso eh. Talaga kasi parang yung bata doon nagsisimula sa piso-piso, tapos minsan sabihin na natin, hindi ko naman sinasabing ito, pero minsan 'di ba may mga algorithm, yung mga apps, yung mga platforms na parang ang dating, 'di ba, ang dating doon for the first 5 to 10 times na magta-try ka, nananalo ka. So habang nananalo ka, 'di ba? Doon magsisimula ang tumaas. Okay. That's true. Oo. Kaya syempre 'di ba nakakaengganyo. Sabihin kahit yung piso mo magiging, kahit sabihin mong 1,000, 2,000, malaking bagay 'yon para sa mga 'di ba? Yung mga tao talaga na nangangailangan. Yun yung and that's usually the problem, parang ginagawang kabuhayan. Kasi gambling globally naman accepted yan no? Marami naman legalized gambling. And it's really just supposed to be for fun and entertainment. Kung hindi na siya fun and entertaining, na yun? Problema na yun kasi kadalasan yung iba ginagawa na siyang hanap buhay. Yun which is hindi maganda kasi nga dapat for fun lang. So Miss Chit, if for example ito na nga, ando na nga sa stage na hindi na mabitawan what do you have ano pong maa-advise nyo yung siguro yung first step na lang for a gambler for someone na hindi na gusto nang mag-let go pero hindi maka-let go. At saka yung siguro, partner, dagdag ko na rin yung mga hindi pa maka-afford na makasik kagad ng help. Parang first aid ba? First step lang ba? Kumbaga ito na yung kumbaga yung baby steps, yung pinakaunang step. Kaya importante talaga din yung awareness and education kasi very few people hindi nakakaalam na meron tayong mga tinatawag na blocking apps. Yung blocking app is like, it's an app on your phone also na i-download mo para hindi ka na maka-access ng mga gaming sites or mga online gaming sites. Yun, libre. Actually, dapat ni-launch natin yan nung conference. Hindi ko alam, hindi pala siya na-play. But anyway,
yung Bet Blocker is an app. It's a blocking app na libre. So, ano pong pangalan, Miss Cheat? BET Blocker. Bet Blocker. So, actually, nag-email sa akin, nag-message sa akin yung, nag-refer sa akin ito. Na-meet ko siya last year sa conference sa San Diego. So, doon ko siya nakilala. Mag-meet kami ulit itong next week kasi may conference ulit ng gambling conference. Meron siyang shinare sa akin na data na medyo nagkaroon ng the Philippines has become our 9th country by usage with more than 3,000 active users. Wow. Bago lang to. Parang all of a sudden, nagkaroon ng traffic from the Philippines. Kasi I think na-release na rin namin yan sa mga socials namin. So siguro may mga tao na rin talaga na nag-seek ng help. Kung hindi naman, pwedeng sumali sa Gamblers Anonymous. Yun, libre din. Ito yung support group for people, for people in recovery ng gambling. So, yun, libre yun. May online, meron din siyang mga face-to-face meetings. Marami na yan sa Pilipinas, iba't ibang araw, ibang oras. So, people are welcome para sumali dito. Diba? So, ito yung mga first, na hindi mo kailangan ng professional counseling para magbayad. Kasi syempre may mga bayad din talaga yon. Pero yon, para sa akin, Bet Blocker or Gamban, meron din Gamban. Ito naman, meron kang trial period, free trial period, 7 days, and then magbabayad ka na. Okay lang yun. Oo. Ngayon, naisip ko, siguro okay lang yun na magbayad ka kasi alam mo meron kang personal investment. So ipoprotektahan mo din yun, diba? Yes, correct. Tama. Ayan sa mga nakikinig, yung mga may struggle na yung gusto nang mag-let go, libre ang Bet Blocker yun na may mga group. Pero kung hirap Tapos talaga. add ko lang, meron din tayong tinatawag na mga exclusion programs sa sa mga land-based casinos. Yung mga meron yan, mag-a-apply kayo. Actually, pwede mong i-apply yung family mo or gusto mo buong family mo na bawal kayong pumasok na ng mga casinos all over. Yun ang tawag self-exclusion program. I think ngayon yung PAGCOR is working on the self-exclusion for online. Online naman. That's nice. So, pwede ka na mag-apply online na pagka in-access mo itong site na to, hindi mo may mabablock. Oo. Hindi mo pwedeng, kahit anong gaming app, hindi mo na siya pwedeng i-access. Yun ang maganda doon sa Bet Blocker. Tapos yun nga, libre pa, di ba? Okay. Pero Miss Chito na personal. Problema, walang nakakaalam masyado. Oo nga Kaya nga, we'll help out in promoting, of course. May online Bet Blocker. Pero on a personal naman note, Miss Cheat, are you for total ban? Yung kay Senator Zubiri o yung for the House na mas stricter regulations? Yun, tama. Actually, knowing what I know now, kasi ako naman, I've been in the field of treatment for the longest time until I got into, PAGCOR and all these other industry operators. Para sa akin, although neutral din naman ako for legalized gambling, I am neither for or against it. Kasi nga ako personally, I really advocate para dun sa treatment ng mga problem gamblers. Pero yung sa ingay na nangyayari ngayon, 'di ba? Sobrang ingay talaga. Okay na din na nangyayari. Yes. Ako I personally just parang stricter regulation and consistent implementation and monitoring lang of the industry operators, and go after more aggressively on the illegal online gambling operators. Tama. Kasi as it is right now, ganito yung perspective ko kasi nakausap ko si Chairman Tenko last week. Okay, last week.
Nasabi niya, ang dami nga nilang mga reklamo ng mga hindi nababayaran, mga scammers na tinatawag na scammer talaga kasi these are Exactly. illegal yung mga nagke-claim ng hindi sila nabayaran, yung mga reklamo, these are all illegal operators. So as it is right now na hindi pa siya nababan, ang dami ng illegal online gambling operators. How much more if you ban it? 'Di ba? Lalo na siyang hahanap ng outlet ng mapupunta sa illegal. Yung nasa legal, napunta sa illegal. Correct. 'Di ba? Isabong, classic example, Pogos. Bakit ang Pogo ba nawala? Hindi naman. At nandiyan pa rin sila. May mga maliit, medyo may malaking konti, pero they're still very much around. 'Di ba? Tapos yun, syempre, the enablers of all this are the e-wallets. To maybe totally, di ba? Aminado sila that they are the enablers in this, di ba? Kasi, ako, kung pwede, totally disallow nga any gaming there. Pero, I don't know if how that's going to happen. Kasi, syempre, pera pa rin yan at the end of the day. Yes. And then, tapos, tanggalin lahat, baklasin lahat yung mga humongous billboards dyan sa EDSA or kung dyan sa STEX. Diba? Kasi nga, tapos the use of the influencers, diba? Kasi syempre, may psychological factors eh. And then, syempre, more responsible gambling programs pa rin and initiatives. And like what we did what we've been doing for the last 2 years, no? Dun sa international gambling, responsible gambling and gaming addiction namin, talagang start the conversation. Kasi ngayon nga lang pinag-uusapan eh. Nung pa kami nag-iingay na parang hello, 'di ba? Ngayon tinan mo, may naririnig ba kayo? Sorry may naririnig ba tayo sa DOH? It is under kasi dapat ang treatment sa problem gambling is a public health issue. Hindi siya talaga just yun nga, di ba, kwento nga dun ni Subiri, mga suicide cases. Kasi ang gambling has the highest incidence of suicide. Hindi drugs. Talaga gambling. Because nandun yung feeling of hopelessness, feeling of loss of everything. Di ba? Minsan uuwi na lang yung nagsusugal. Wala na siyang kahit Yung tinitirhan ng pamilya niya, pag-uwi niya, hindi alam ng pamilya na nasanlanan niya. Di ba? And of course, capacity building, specialized training for on problem gambling for the treatment providers. Yun yung kulang eh. That's why, yun nga, advocacy namin is to really parang capacitate more people. Di ba? Yun. Okay. So, Ms. Chit, as much as we would want to continue on, pero siguro mas maganda kung mag-part 2 tayo some other time para mas mapalawak pa natin yung idea with other people and help out also in advocating responsible gambling. Kasi yun yung pinaka-importante. Pero yung yung bet blocker hanapin ninyo sa mga apps nyo libre lang yun. Ayun. Ms. Chit, again, thank you so much sa paggising po na napakaaga and we look forward to more meaningful conversations po with you. You're welcome. You're welcome talaga. Salamat. Ms. Chit. Good morning ulit. Alright. Thank you. Okay. Ang mahalaga lang talaga pagdating sa gambling, no? Bukod dun sa mga regulators, yung mga relatives natin, sila yung unang higit sa lahat makakatulong eh. Pero nakadepende yun dun sa gambler. Actually, it's pa rin, acceptance, no? Oo naman. Na hindi na... Kasi iba ang daming kasi alam mo, sa totoo lang, yung mga nabanggit ni Miss Chit, yung bet blocker, yung pagre-register na may ma-block sa mga casino sa online, ay sa inyo pa rin, sa sarili mo pa rin kasi na magsisimula. Pwede mo dayain yun eh. Nilagay mo, tapos kung kailangan mo talaga ng pera, nagigipit ka, gusto maglaro, i-unblock mo. According to Miss Chita, she's not, siguro, it's time to remove, yung pagiging accessible niya sa mga e-wallet. Exactly. Parang, hindi naman sa pahirapan. So, she's for stricter regulation. Yan. Doon daw tayo sa more stricter regulations na, yun din naman ang ina-advocate ng PAGCOR, kung hindi ako nagkakamali na, let's enforce more stricter regulations. Kasi,
pwede naman kasi napagkakatuan pa rin naman pero Kasi dapat nga hanggang doon sa fun lang eh. baka nga mapunta pa sa illegal. Kumbaga nasa legal na Paraan nagpa-fun, na. tapos biglang Sa yung illegal. regulated ba? Oo, Ayan. doon na lang sa legal. At hanggat ma-cure nyo pa, it's always better na ma-cure nyo yung sarili ninyo or yung mga mahal nyo sa buhay agad-agad. Ayan, Once again, salamat po kay Mr. Rosita Chit Castillo, ang President at Chairperson ng Seagulls Flock Organization. Pinoy Gising! Standby muna, Philippine Standard Time! Hi! Pinoy Gising na! Gising na talaga sila. Kasi may pasok. May pasok. Balita sa ibang bansa. Ayun na nga, planong patawan ng 50% ang taripa ng tanso sa Amerika. Ito ang sinabi ni US President Donald Trump kung saan umaasa siyang lalakas ang produksyon sa bansa dala ng isang metal na pangunahing parte sa mga sasakyan, makinarya, electronics at iba pang consumer goods. Ayon kay US Commerce Secretary Howard Lutnick, walang eksaktong petsa kung kailan ang ilulunsad ng Pangulo ang nasabing taripa. Samantala, tumanggi naman magbigay ng opinyon ng ilang mga opisyal na grupo tungkol sa pasya hanggat hindi inilalabas ni US President Trump ang buong detalye. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Filipina billiard star Cheska Centeno tagumpay sa 2025 Juanita WPA Women's 8-Ball World Championship. Narito sports news mula kay Boss Ian Articona. Ian, good morning, pare ko! Good morning, Daryl, Min at Anton. Narito na ang aking latest sports update. Tagumpay na sumargo para sa silver medal si Filipina billiard star Cheska Centeno sa 2025 Oneida World Pool Association Women's 8-Ball World Championship. Sa score na 9-8, tinalo siya ng Australian player na si Jasmine Ostian sa finals na naganap sa Green Bay, Wisconsin. Nagpapasalamat ang silver medalist sa mga fans na sumuporta sa kabila ng kanyang pagkatalo. Samantala, nag-uwi naman ng halos 1 milyong piso bilang cash prize sa torneo ang 26 anyos na bulera mula Zamboanga. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman, partner. Ayan na. Sa ating showbiz, Catherine Bernardo at Mark Alcala muling naispatan magkasama sa airport. Saan papunta? To the moon. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ayan! Ito na. Ang ganda-ganda kasi ng usapan ninyo kanina, no? Ang daming nalaman ng publiko. Yeah. Sige nga. Diba napaka-plastic ko? Kaya nga, ano? Sino yung kausap namin? Sino? Ikaw pa ba? We know you! Plastic ko talaga, no? Ate, sinabi ko na plastic ako. Di, pero magaling pa rin yan. Ano yung topic? Alam mo yung Ay, ano ba topic? Diba? Pero hindi ko alam mo ano nangyari. Yung nangyari sa usapan ninyo. Kasi syempre, meron din ako, busy din ako, no? Oo. Napakasipag mo magsulat ng showbiz. Hindi kaya, naghahanap ako ng mga gwapo sa Facebook. Yung pala yun. Nag-mail shopping ka pala. Huwag na tayo mag-anuhan dito, no? Huwag na tayo magtaguan ng mga baho sa isa. Di ba? Mas maganda na yung alam ng mga tao ang baho ko. Yan. Ay, tinatawanan ko ni Jen. Si Jen, oo. Hindi, mabait ako ngayon. Nilibre niya ako ng Ay, nilibre ka. Oo, ng kape. Sa 7-Eleven. Kape lang talagang, susi sa puso mo, ano? Correct, oo. Kasi, nakadami daw, nakamura daw yung boyfriend niya na pag-angkat ng buko. Sa Balintawak. Kasi narinig sa atin sa Balintawak. Narinig kasi sa atin kahapon, di ba? Usapan natin sa Balintawak, sabi ni Madam, di ba? Na sa Balintawak mga mura. O nagpunta ng Balintawak. Kasi dati sa Pasig lang po kumukuha eh. So, nakamura. Nag-ano na. Oo, nakamura. May expand na to. Nakamura. Ibig sabihin, konti lang yung sustento yan doon sa boyfriend niya. Ayan. Okay. Wala pa rin anunsyo, Marikina pa rin
nagtatanong. Oo. Anyway, going back sa aking balitang showbiz, ako mukhang may katotohanan na nga. Ang balita na magjowa na nga itong si Mark Alcala, itong si Catherine Bernardo at Mark Alcala, si Mayor ng Lucena ba ito? Tama ako, Lucena. Si Mark Alcala na ang gwapo-gwapo pala nito talaga. Oo, at syempre, naku, alam mo naman ang tao, lalong gumagwapo kapag ka may pera. Oo naman. Diba? Oo. Lalo, may wheels nga lang kahit nahiram lang sa tatay, di ba? Gwapo. Lalo na kapag ang wheels mo lowered. Naku, Diyos me, di ba? Tapos nakamags pa. Diba? Walang yata. Hindi mo lang sugarcoat ng konti. Wala, dire-diretso talaga. Sabi pagka maraming pera, ang pogi-pogi. Wala sugarcoat. Kahit pangit, pogi pa rin. Kasi maraming pera. Yan. Anyway, ito na nga. Dahil muli sila na-ispata na magkasama. Dito naman, this time, dito sa NAIA at papunta daw sa Australia. Although magkahiwalay ang dalawa. Oo, magkasunuran daw. Hindi naman magkasunuran. Parang moments may gap lang. May gap. Pero ibang lugar sila, ibang place sila, ilang area rather. Ibang area nakita ang dalawa sa NAIA. Pero maya-maya nga, tama si Madam, medyo nagkasunuran nga, pero medyo malayo-layo pa rin. Ayan. So, di antay natin yung pictures ng mga kasabay sa airport, sa aeroplano. Oo, alam mo naman mga nakamask sila, nakasuot sila ng kulay black, tapos nakamask at naka-eyeglass. Oo. Di ba? Mag-eyeglass ka sa loob ng terminal, wala maaraw. Taas na sikat ng ilaw. Di ba? Tapos ito na, di ba, una sila nakita June 6 sa may BGC. Madaling araw, alas 3 sa madaling araw. Tama. Oo, hindi, alas 3 madaling araw. June 9, madaling araw din, alas 2, between 2 to 3 ng madaling araw. O, di ba? Alas 6 na. Wow, alas 6 naman yun. Mga madaling araw, kaya madaling, ito na, si Elias Lintukan. Yan yung aking balitang showbiz. Si Elias Lintukan naman, itinanggi niya na may relasyon silang dalawa ng kanyang manager na si Beverly. Ayan, Puwikpik. Okay. Oy, ako I'm proud to say na ako lamang nakaka-interview kay Elias pag dumarating sa Manila. Walang iba. Natuloy na bala yung dapat na schedule nyo noong nakaraan? Hindi pa rin? Natuloy. Natuloy na? Natuloy. Yes, natuloy. That's good. Ayun. Kasi, Diyos ko, alas 3 na madaling araw dumating. Di ba yun ang sinasabi mo sa akin? Di ba? Ang lolo mo, ano na? May 4 a.m. Oo, naghahanap na ng kama. Ayan. Kaya wala mahanap na kama. Anyway, na mga mabalitang showbiz. At balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton. Salamat, Ton. Ito na patama quote for today. May magandang mangyayari. Ang gagawin mo ay maniwala ka lang. Alam ko patama for today. Gumagwapo ang lalaki. Kapag may kotse. At may pera. Happy birthday kay Miss Cleo Verdijo, DWIZ Technical Staff dyan po sa Cebu. Birthday. At sa pinsan ko, si Duke Reyes, July 9. July 9 pa naman sa San Jose, California. Tunay na doktor yan, hindi dokling ha? Hindi, Duke talaga. Duke. Dalihan nyo na sa isda! Dali, magpapadala yun ng pampizza natin. Ito po, Pinoy Gising. Ay, Doc! Ang pizza namin! Daryl Justin! Main Barreto! Flying Head to! Nagbabalita ng tama! Naglilingkod ng tama! Susunod na, Pasada Balita kasama sina Kuyang Johnny Banyes Ay, ang papa ko yan! Drew Nasino! Alas 6 na, good morning! Pasada Balita! Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!